Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Robert. Matagal na akong naninirahan sa tabi ng Manila North Cemetery at halos kabisado ko na ang bawat kanto at daan sa loob. Bata pa lang ako, dito na kami nakatira dahil janitor noon ng tatay ko sa isa sa mga lumang musoleo. Noong una, sanay na ako sa mga nicho, mga puntod, at kahit sa mga kabaong na minsan ay nakabukas dahil inaayos ng mga kamag-anak. Pero may mga bagay talaga na kahit sanay ka na sa paligid, hindi mo pa rin kayang ipaliwanag. Nagsimula yung kwento, mga bandang 2017. Yung time na pinasok ako bilang night watchman o tagabantay ng isang lumang bahagi ng sementeryo. Madalas ako naka-duty mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang trabaho ko lang naman, siguraduhin walang lasing o magnanakaw ng lapida. Siyempre, simple lang. Pero nakakatakot pag sobrang tahimik na ang paligid. Alam mo yung tipong tahimik na kahit ang paglagapak ng dahon sa lupa, rinig na rinig mo. Ganon kadalas ang paligid tuwing hating gabi. May mga pusa, minsan mga paniki. Pero ang pinaka ayaw ko talaga, yung hangin na bigla na lang lumalamig nang walang dahilan. Isang gabi, mga alas 12 pasado, umikot ako sa may likod ng lumang bahagi ng sementeryo. Doon sa may mga puntod na gawa pa sa bato at marmol na parang galing sa panahon ng Hapon. Habang nag-iikot ako, napansin kong may ilaw ng kandila sa isang musoleo na matagal nang walang bumibisita. Alam ko yung puntod na yon. Kasi dati, may babae raw na nakatira malapit doon at madalas magdasal doon bago siya pumanaw. Pero mula nung namatay yung matanda, wala na talagang pumupunta ron. Kaya nung nakita kong may sinding kandila, napahinto ako sa paglakad. Nilapitan ko ng dahan-dahan. Sa liwanag ng flashlight ko, kitang-kita kong may 3 kandilang nakasindi sa loob. Tahimik lang ang paligid, pero ramdam ko agad na may mali. Unang pumasok sa isip ko, baka may batang naglalaro o may nagkakandila lang kahit 10 oras ng gabi. Pero imposible. At habang lumalapit ako, napansin kong may babaeng nakaupo sa loob. Nakaputing damit, mahaba ang buhok at parang nakatulala. "Miss?" Tawag ko. Pero hindi siya sumagot. Nilapit ko palalo yung flashlight. Tapos bigla ko napansin na wala siyang anino. Kahit natutukan na ng flashlight ko. Kinilabutan talaga ako nun. Humakbang ako pa atras. Pero sabay namatay yung flashlight ko. At ang tanging liwanag ng mga kandila na lang ang naiwan. Nang mabuksan ulit yung flashlight ko, wala na yung babae. Doon ako tuluyang natigilan. Naramdaman ko bigla yung lamig ng hangin. Yung parang bumabalot sa buong katawan ko. Alam kong hindi na normal. Tapos sa gilid ng tenga ko, may bumulong ng mahina. Boses ng matandang babae. "Huwag mo akong istorbohin." Hindi ko na alam kung anong gagawin ko nun. Gusto kong tumakbo pero hindi talaga ako makagalaw dahil sa sobrang takot. Ilang segundo lang, bigla ko narinig yung tunog ng mga paa sa likod ko. Parang may kasunod. Paglingon ko, wala naman akong nakita. Pero yung mga kandila sa loob ng musoleo, isa-isa nang namamatay. Doon ko na pinilit na tumakbo. Diretso agad ako sa guard post. Halos hingal na hingal. Nang sabihin ko sa kasamaan ko, natahimik lang siya. At sabi niya, "Robert, huwag ka nang dadaan dyan kasi lalo na kapag 10 oras ng gabi. Doon nakalibing yung matandang si Aling Teresa. Siya yung lagi nagsisindi ng kandila roon. Baka bumisita ka sa oras na binalikan niya ang sarili niyang puntod."
Hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung sinabi niya. Pero ayon sa nasaksihan ko, halos tugmang-tugma yung mga sinabi niya. Pagkatapos nun, ilang gabi akong hindi nakapasok. At kahit bumalik ako sa trabaho, iniiwasan ko na talaga yung parte ng sementeryong yun. Mapagpalang araw po, Sir Dave. Tawagin niyo na lang akong Shoni. Dati akong sepulturero sa Manila North Cemetery, mga bandang 90s. Kung tutuusin, halos kalahati ng buhay ko, ginugol ko sa sementeryo. Mula umaga hanggang gabi. Minsan pa nga inaabot na ako ng madaling araw. Hindi biro ang trabaho naming mga sepulturero. Init, amoy, at pagod ang kalaban mo araw-araw. Pero mas matindi sa lahat, yung mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Marami na ako nakitang bangkay na halos abo na lang, mga kabaong na bulok, at mga kalansay na pira-piraso. Pero isang pangyayari talaga ang hanggang ngayon, kahit matagal na, hindi ko pa rin malimutan. Nangyari ito taong 2007. Panahon ng tag-init. Pinatawag kami noon ng pamilya ng isang pamilyar na apelyido sa lugar. Gusto daw nilang hukayin ng lumang puntod ng lolo nila para mailipat sa bagong nicho. Ayon sa record, mahigit 20 years na nakalibing yung matanda. Kaya normal na inaasahan naming kalansay na lang ang makikita namin. Pagdating namin sa lugar, ramdam ko agad yung bigat ng paligid. Yung hangin, parang siksik. Tahimik ang buong bahagi, kahit may ibang libing sa kabilang side ng sementeryo. Puno ng mga musileo, puno ng mga lumang bato. At yung mga pangalan sa lapida, halos hindi na mabasa sa kalumaan. Bago kami magsimula, nag-alay muna ng dasal yung pamilya. Nakatayo sila sa gilid, may dalang bulaklak at kandila. Kami naman, sinimulan na yung paghuhukay matapos magdasal. Mainit ang araw pero habang lumalalim yung hukay, parang lumalamig yung paligid. Mga kalahating oras din bago namin tuluyang makita ang kabaong. Pagkatapos nun, napansin agad namin pagbukas namin ng kabaong, buo pa yung kahon. Sa tagal ng panahon, dapat gumuho na yun o natunaw na sa lupa. Pero ito, parang kahapon lang nilibing. Kahoy pa rin ang material, pero mukhang bago. Pre, parang di naman 20 taon to ah, sabi ng isang kasamaan ko. Ang sabi ko, baka naman matigas lang yung kahoy. Pero sa totoo lang, ako mismo, medyo nagtataka na. Habang nililinis namin yung paligid ng kabaong, napansin naming may amoy ng bulaklak. Yung tipong amoy ng sampagita at insenso na parang amoy ng simbahan. Ang weird, kasi wala namang bulaklak sa paligid. Pagkaangat namin ng kahon, sabay-sabay kaming natahimik. Dahil may 3 kandila sa ibabaw ng takip. Bakit parang may nag-alay dito? Tanong ng isa. Walang sumagot. Maya-maya, lumapit yung pinakamatanda naming kasama na natawagin na lang nating Mang Celso. Tahimik niyang hinawakan ng kabaong at ang sabi niya, sigurado ba kayong ito yung 20 taon? Kasi parang may ibang nararamdaman ako. Natawa lang kami sa una. Pero habang binubuksan niya yung takip, napansin naming biglang umihip yung hangin. Malakas. Pero saglit lang. At pagkatapos nun, balik sa katahimikan. Tahimik na ang lahat. Ang tanging maririnig mo lang ay yung mahinang tunog ng pagbukas ng kabaong. At nung tuluyang natanggal yung takip, sabay-sabay kaming napaatras. Sa loob ng kabaong,
May nakahigang katawan na parang bagong patay lang. Hindi pa kalansay, kundi isang lalaking mukhang natutulog lang. Ang balat niya, buo pa. Ang muka, malinaw pa. Kahit yung buhok maayos pa. Pero ang parang kakaiba, parang humihinga. Lahat kami natigilan, walang kumikilos. Hanggang sa may isa sa amin na nagsabing, "Pre, sigurado ka bang 20 taon na to?" At doon nagsimulang maramdaman ko yung malamig na pawis sa batok ko. Parang may mga matang nakatingin sa amin sa paligid, kahit wala namang ibang tao bukod sa amin. Hindi pa rin kami makapaniwala sa nakita namin. Hindi kalansay ang laman, kundi katawang buo, parang bagong patay lang. At ang suot niyang polo, halatang maayos pa rin. "Pre, imposible to," bulong ng kasama ko. Si Mang Celso naman, napasandal at napatingin lang sa akin, halatang naguguluhan din. Pero ang pinakakaiba sa lahat, parang may bahagyang paggalaw sa dibdib ng bangkay. Yung tipong akala mong humihinga o kumikibot. Pero sobrang dahan-dahan. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tinapik ko yung kasama ko at sinabi kong, "Isara mo na yan, baka may kemikal lang yan o formalin na matindi." Pero nang masara na namin, bigla naming narinig yung parang halinghing na boses galing mismo sa loob ng kabaong. Kinilabutan kaming lahat. Lahat kami napaatras. Ang mga kandila sa gilid, sabay-sabay na namatay. Walang gustong gumalaw. Si Mang Celso, halos nanginginig na. Hawak yung rosaryo niya at paulit-ulit na nagdadasal. Ako naman, pinilit kong palmahin ang sarili ko. Sinara namin yung kabaong, tinakpan ng tela, at mabilis naming tinabunan ulit ng lupa. Pagkatapos nun, walang gusto magsalita. Ni yung pamilya, napansin nilang parang namumutla kami. Pero wala kaming masabi kung bakit. Pag uwi ko nung gabing yun, hindi ako mapakali. Habang nakahiga ako, parang naaamoy ko pa rin yung sampagita at insenso. At sa labas ng bintana namin, may nakita akong parang anino ng lalaki. Nakatayo lang, nakatingin sa direksyon ko. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nang tanungin ako kung bakit, sabi ko lang, ipapahinga muna ako. Pero ang totoo, hindi ko na talaga kayang bumalik. Matapos yun, Sir Dave, lumipat ako sa probinsya, sa bahay ng kapatid ko sa Bulacan, at nagganap ng ibang trabaho. Ako si Joel. Gusto kong ikwento yung naranasan ko isang gabi sa Manila North Cemetery. Isang gabing hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung totoo nga ba o imahinasyon ko lang. Nangyari to mga bandang 2021, madaling araw ng November 2, pagkatapos ng undas. Pauwi na ako noon galing sa bahay ng pinsan ko sa Blooming Tree. Dahil sanay ako sa lugar, naisip kong dumaan sa shortcut sa may sementeryo. Yung maliit na daan sa gilid na madalas ginagamit ng mga nakatira roon. Tahimik ang paligid. Ilang kandila na lang ang nakasindi. Karamihan, patay na. Ang hangin, malamig at parang may halong amoy ng usok. Sa una, ayos lang ako. Sanay naman ako sa mga nicho at lapida. Pero habang papasok ako sa loob ng sementeryo, napansin kong wala ng ilaw kahit saan. Ang tanging naririnig ko lang ay yung tunog ng tsinelas ko sa lupa at yung mahinang hinga ko. Tapos may sumunod na tunog, parang palo ng pala sa lupa. Napahinto ako. Sa di kalayuan, may liwanag. Akala ko may nagbabantay lang o naglilinis ng puntod.
Pero nang lapitan ko, doon ko nakita may mga taong nakaitim, nakabilog, at sa gitna nila may kabaong. 12:00 ng gabi yun. Wala nang libing ng ganong oras, 'di ba? Tahimik sila. Isa sa kanila nakatayo sa unahan, parang nagdarasal. Pero hindi Tagalog yung sinasabi. Yung iba, nakayuko lang, hawak ang kandila. Yung apoy ng kandila, hindi nagliliwanag ng normal. Parang kulay berde. Napalunok ako. Gusto kong umalis pero parang hindi ako makagalaw. Tinitigan ko yung kabaong at doon ko napansin, gumagalaw. Parang may kamay na dahan-dahang kumakapit at lumalabas mula sa loob. Tapos, narinig ko yung mahinang boses ng babae. "Tulungan mo ako." Mabilis akong umatras. Tumakbo ko pabalik sa dinadaanan ko pero parang paikot-ikot lang yung sementeryo. Paulit-ulit akong lumalabas sa parehong parte, sa mismong puntod kung saan ginawa yung libing. Pero pagbalik ko ron, wala na yung mga tao. Walang kabaong, wala ring kandila. Tahimik na ulit ang paligid. Sa sobrang takot ko, naupo na lang ako sa gilid, hingal na hingal. Hanggang sa may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, bantay pala ng sementeryo. At ang sabi niya, "Sir, anong ginagawa mo rito? 12:00 na ng gabi ah." Ang sabi ko naman, "Kuya, may libing ba? May mga tao kasi rito kanina, nakita ko." "Wala pong libing pag ganitong oras. Tsaka ako lang po ang nag-iikot dito. Baka guni-guni niyo lang po yun, sir," sabi niya. Sinama niya ako at nang makalabas ako sa gate, saka ko lang napansin, wala akong dala. Wala yung bag ko, cellphone, kahit pitaka. Pero pag uwi ko sa bahay, lahat ng gamit ko nasa mesa. Kinabukasan, binalikan ko yung sementeryo. Tinuro ko sa bantay yung parte kung saan nakita ko yung libing. At ang sabi niya, yung lugar na yan, wala nang libing dyan, matagal na. 1970s pa, nung huling ginamit yung bahagi na yan." Tumahimik ako. Napatingin ako sa lupa at napansin kong may marka ng paa sa may buhangin. Maliit, parang sa babae. Kasunod nun, dumaan yung hangin na may halong usok ng kandila. At sa tenga ko, mahina kong narinig ulit yung boses na yon. Hindi ko alam kung totoo yung nakita ko o kung imahinasyon lang dahil sa pagod. Pero simula nun, hindi na ako dumadaan sa kahit anong sementeryo kapag gabi na. Bata pa lang ako, mahilig na akong makinig sa mga kwento ng matatanda tungkol sa multo at kababalaghan. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa isang gabi, sa sementeryo mismo, naranasan ko ang isang pinaka hindi ko makakalimutang takot sa buhay ko. Ako nga pala si Marlon, 28 years old at taga Cavite. Hindi ko talaga ugali na mag-isa sa sementeryo. Pero nung gabing yun, wala akong choice. Galing akong probinsya para dumalaw sa puntod ng lolo ko. Late na kasi akong nakarating, kaya mag-aalas 8 na ng gabi nang makapasok ako sa sementeryo. Tahimik na tahimik, tanging lagaslas lang ng dahon at huni ng kuliglig ang maririnig. May dala akong kandila at lighter at syempre yosi. Iniisip ko kasi baka hindi na ako makabalik dito sa mga susunod na buwan, kaya sinulit ko na. Habang nakaupo ako, nakasandal sa mismong lapida ni lolo, humihit-hit ako ng yosi at nakatitig lang sa mga malalayo pang puntod. Mga 5 minuto pa lang,
napansin ko na parang may dumaan sa bandang kanan ko. Walang ingay ng yapak pero kita ko sa gilid ng mata ko yung puting anino na parang nakalutang. Akala ko nung una, ilaw lang mula sa malapit na poste. Pero nung lumingon ako, wala na. Tuloy lang ako sa pagyosi. Pero ayun na, may narinig akong mahina, parang pagbulong. Huwag ka nang tatayo. Kinilabutan ako. Hindi boses ng lalaki, hindi rin babae. Parang malamig na hangin na dumaan sa tenga ko. Tumingin ako sa paligid. Wala. Nagpasya na akong tumayo para umalis. Pero bigla ko napansin na yung paligid ko parang nag-iba. Yung mga puntod na nasa gilid ko kanina, iba na, mas luma, mas sirang-sira at may mga lapida na parang wala sa tamang ayos. Parang ibang bahagi ng sementeryo na hindi ko kabisado. Doon ko napansin may mga tao sa di kalayuan, pero hindi sila gumagalaw. Nakapila sila, nakatayo lang at lahat ay nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko maaninag ang mukha nila kasi natatakpan ng anino. May dala silang kandila pero imbis na maliwanag, kulay dilaw-berde ang apoy. Nagsimula akong maglakad palayo pero habang gumagalaw ako, parang mas lalo silang lumalapit kahit hindi sila humahakbang. Pilit kong binilisan ang lakad ko hanggang sa halos tumakbo na ako. Pero yung paligid, paikot lang. Nakikita ko ulit at ulit yung puntod ni Lolo, pero iba na ang pangalan sa lapida. Paglingon ko, isang lalaking sobrang payat. Parang kalansay na, nakabarong na kupas at nakangiti ng sobrang lapit sa mukha ko. Mabaho ang hininga, parang bulok na karni. Pagmulat ng mata ko, nasa harap na ako ng gate ng sementeryo. Hawak ko pa rin yung yosi, pero ubos na at sobrang lamig na ng paligid kahit mainit ang gabi. Wala na ang mga taong nakapila. Wala na rin yung puntod ni Lolo sa paningin ko. At doon ko na-realize, hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Pero nakauwi naman ako ng maayos. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Ronaldo, 39 years old, OFW sa Middle East. Tuwing 2 taon lang ako nakakauwi sa Pilipinas, kaya tuwing bakasyon, sinusulit ko na ang oras sa pamilya at ilang matagal ng kaibigan. Isang gabi, inimbitahan ako ng kumpare kong si Alan na mag-inuman sa bahay niya sa may Novaliches. Dahil matagal ko na siyang hindi nakikita, umayag ako. Medyo malayo ang bahay niya mula sa amin at para makarating, kailangan kong dumaan sa isang shortcut na sabi niya mas mabilis daw. Diretso ka lang sa kalsadang yun, tapos tatawid ka sa Bagbag Cemetery. Maliwanag naman dun, may mga poste, sabi ni Alan sa tawag. 10:00 na ng gabi nang maglakad ako papunta sa kanya. Pagdating ko sa gate ng Bagbag Cemetery, may maliit na tricycle terminal sa gilid pero walang tao. Tahimik ang buong lugar at yung ilaw ng mga poste hindi patay. May liwanag pero madilim. Habang naglalakad ako sa gitna ng sementeryo, ramdam ko yung malamig na hangin na parang dumidikit sa balat. May ilang puntod na may kandila pa, marahil galing sa mga dumalaw kanina. Habang tumitingin ako sa paligid, napansin ko na parang may ilang lapida na bago, pero karamihan luma at may crack na. Mga 5 minuto na ako naglalakad nang mapansin ko na may babae sa may unahan. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok at nakayuko sa isang puntod. Akala ko nung una, isa lang sa mga huling bisita na naiwan. Pero nakakapagtaka kasi sobrang late na. Kaya nilapitan ko para
magtanong kung malapit na ba ang dulo ng sementeryo. Pero habang papalapit ako, napansin ko wala siyang anino kahit may ilaw ng poste sa likod niya. Biglang tumigil ang hangin. Kahit yapak ko, parang hindi ko na naririnig. "Ate, okay ka lang?" tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sobrang puti ng mukha niya at wala siyang mata. Purong butas na itim lang ang makikita. Ngumiti siya ng dahan-dahan at doon ko nakita na hanggang tenga ang punit ng bibig niya. Napalayo ako ng isang hakbang, pero mula sa gilid ng mata ko, napansin ko na may mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga puntod. May ilan na nakaupo sa lapida, may ilan na nakatayo sa tabi ng mga nicho. Lahat nakatingin sa akin. Naglakad ako ng mabilis, pero habang lumalayo ako, ramdam kong may sumusunod sa likod ko. Hindi yapak ng tao, parang paghila ng tela sa lupa. Pagtingin ko sa bahagi ng sementeryo na walang ilaw, doon ko naramdaman ang malamig na hininga. Hindi ko na tinignan kung ano yun. Tumakbo lang ako hanggang makalabas sa kalsada. Pagdating ko sa bahay ni Alan, pawis na ako, kahit malamig ang gabi. Nang marinig niya ang kwento ko, tumahimik lang siya at sabing, "Roland, hindi mo alam, dati may babae raw na pinatay at iniwan sa loob ng Bagbag Cemetery. Hanggang ngayon, nagpapakita siya, lalo na sa mga dumadaan mag-isa." Hindi na ako dumaan ulit doon. Kahit araw, iniiwasan ko na ang lugar na yon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi ako madaling maniwala sa mga kababalaghan, pero may isang gabi na hanggang ngayon ayaw nang mawala sa isip ko. Ako nga pala si Rico, 32 years old, caretaker ng isang lumang sementeryo dito sa Iloilo. 6 na taon na ako nagbabantay dito, sanay na sa mga tahimik na gabi at kakaibang lamig na dala ng lugar. Pero isang gabi, may nangyaring hindi ko maipaliwanag. 2:00 ng madaling araw, nagra-rounds ako. Dala ang flashlight at maliit na itak para siguradong walang pasaway o magnanakaw ng mga gamit sa puntod. Malayo pa lang, napansin ko na may maliit na anino sa gitna ng sementeryo. Akala ko pusang ligaw lang, pero nung malapit na ako, nakita ko bata, mga 5 o 6 na taong gulang, nakaputing damit na sobrang luma, parang galing sa lumang litrato. Nakatayo lang siya sa gitna ng daan, walang reaksyon at nakatingin lang sa lupa. Tinawag ko, "Oy anak, anong ginagawa mo rito? Nasaan nanay mo?" Walang sagot. Lumapit ako paunti-unti, pero habang inaabot ko siya ng flashlight, bigla kong napansing wala siyang anino. Bumigat ang dibdib ko at bago pa ako makaatras, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sobrang putla ng mukha niya at parang walang mata. Puro itim lang ang butas ng mata niya. Naramdaman ko na lang na naninigas na ang mga tuhod ko at kahit gusto kong sumigaw, walang lumalabas na boses. Unti-unti siyang lumapit, pero hindi normal na ngiti. Umabot hanggang pisngi, parang punit. Tapos, bigla siyang lumapit ng mabilis. Hindi gumagalaw ang katawan, ulo lang ang lumapit sa mukha ko. Pagkurap ko, wala na siya. Nasa harap na lang ako ng isang lumang puntod na may nakaukit na pangalan ng batang namatay noong 1978. Parehong-pareho ang itsura ng batang nakita ko. Kinabukasan, tinanong ko yung matandang groundskeeper na matagal na dito. Sabi niya lang, "Ay, nakita mo na pala si Nonoy. Huwag ka na magpapagabi ulit."
Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.